Kung pipiliin ka ng Diyos na makapag-asawa sa taong hindi mo kilala at magbuntis kahit wala ka pang asawa, gugustuhin mo ba? Siya si Maria, ina ni Jesus, inspirasyon sa maraming tao sa buong mundo. Itinuring siyang modelo ng pagiging mabuting ina. Ina ng pag-asa, ina ng pagmamahal, ina ng katapangan. Ngunit lingid sa ating kaalaman ang mga pinagdaanan niya bago kinilala at pinuri sa buong mundo. Ayon sa aking pananaliksik, si Maria ay pinanganak sa Nazaret sa Galilea at sila ay galing sa pamilya ng mga Hudyo. Hudyo ang mga taong may taimtim na pananalig sa nag-iisang Diyos na nagngangalang Yahweh. Naniniwala din sila sa mga propeta bilang mga sugo ng Diyos. Ang kanyang ama ay si Joaquin, na isang mangangalakal, at si Ana naman ang kanyang ina. Hindi binanggit kung ano ang trabaho, ngunit nailarawan bilang isang debotong Hudyo. Bahagi ng kanyang pang-araw-araw na gawain ay ang pag-iirik ng trigo, pag-iigib ng tubig sa balon, at pagpapastol ng mga tupa. Sa aking patuloy na pananaliksik, si Maria ay lumaking mapagmahal, masunurin at masipag na bata. Nakita ng Diyos ang katangiang ito kay Maria, kaya pinili ito upang maging ina ng sanglibutan. Noong nasa 14 na taong gulang si Maria, nakiusap ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. Pagbati, ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Huwag kang matakot, sapagkat minamahal ka ng Diyos. Ikaw ay magdadala ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siyang Jesus. Ang anak mo ay magiging hari magpakailanman. Ang Espiritu ng Diyos na nagmula sa langit ay bababa at lilipat sa iyo. Nagtaka si Maria, nag-alinlangan, ngunit dahil sa paniniwala sa Diyos, ito'y sumang-ayon kahit hindi alam ang susunod pang mga mangyayari. Tinanggap ng may kababang loob ang hamon sa kanyang buhay at nilagay ang kanyang sarili bilang lingkod ng Diyos, a servant of the Lord. Nakilala ni Maria si Jose, isang karpintero, kagaya ng sinabi ng anghel. Pinakasalan siya nito, ngunit hindi sila nag-isa o nagsama bilang mag-asawa hanggang maipanganak si Jesus. Tinanggap ni Maria ang tungkulin sa kabila ng kanyang murang edad. Ang pagiging mabuting ina, siya ay pagmahal din na ina. Pinalaki niya si Jesus na isang napakabuting bata at matapang niyang nilabanan ang kanyang pag-aalinlangan. Bilang kapalit sa kabutihan at sa tapat na paggawa sa tungkulin, kinilala si Maria bilang pinagpalang ina sa buong mundo o Blessed Virgin Mother. Siya ang instrumento ng Diyos upang maipanganak ang tagapagligtas at binigyan siya ng espesyal na relasyon ng Diyos. Kinilala siya bilang ina ng hari ng sanlibutan. Sa mga kabataan ngayon, tayo ay nasusubok sa minuminuto ng ating buhay. Mayaman man o simpleng tao lamang, walang makakawala sa pagsubok sa buhay. May tungkulin ding ipagkakatiwala ang Diyos sa atin. Laging tandaan, gawin ng bawat tungkulin ng may kabutihan, kababaan ng loob, katapangan at may pananalig sa Diyos. Laging tandaan, may biyayang naghihintay sa bawat katapatan at kabutihang ginagawa katulad sa buhay ni Maria. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking pagkukwento. Ito po si Azalia B. Mewag, 12 taong gulang. Nasa ika-6 na baitang ng mababang paaralan ng Pinukok, distrito ng Northern Pinukpok.